Ginamit ng kambal kong kapatid na babae ang litrato ko sa ID para mang-catfish ng mga tao online. Noong una, gusto lang niyang makakilala ng isang magandang babae, pero hindi niya inaasahan na ang mabibiktima niya ay isang napakalaking isda. Ang taong nakausap niya ay si Kaching Yuan, isang napakagandang law student na may napakalakas na pamilya at napakataas ng katayuan. Nang makita ni Kaching Yuan ang litrato ko, pakiramdam niya ay niloloko ang kanyang katalinuhan. Kinabukasan, agad siyang nag-post sa confession wall ng buong campus ng isang anti-fraud wanted notice. Babala sa buong campus. Ang taong ito ay gumagamit ng AI-generated na larawan para mangloko ng iba. Imposibleng may lalaking ganito kagwapo sa totoong buhay. Siguradong edited o Photoshop lang ang larawang ito. May malaking pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanya. May ilang estudyanteng nagsabi, "Huwag ka munang magdesisyon agad. Paano kung hindi naman edited ang litrato? Paano kung tunay talaga itong kuya ng babaeng iyon?" Ngunit buong kumpiyansang sumagot si Kaching Yuan, "Imposible. Walang taong may ganitong mukha sa totoong campus. Ang utang ng kapatid ay babayaran ng kanyang kuya. Dalhin mo ang kasunduang pipirmahan bukas sa gym at harapin mo ako. Kung hindi, mag-empake ka na at umalis sa universidad na ito." Kinabukasan, sa mismong araw ng basketball game, nakita niya ako, ang lalaking eksaktong kamukha ng nasa litrato. Ang mukhang pinaniniwalaan niyang imposibleng umiral sa totoong buhay. Natigilan siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay mabilis niyang in-edit ang kanyang post. "Emergency! Mukhang natatakot sa akin ang magiging bayaw ko. Parang gusto na niyang mag-drop out sa school. Paano ko kaya siya mapapapirma sa kasunduan para manatili siya?" Pakisagot agad, napaka-urgent nito. Ako at ang kambal kong kapatid na si Tang Yu ay ipinanganak sa parehong araw. Pero parang hindi pantay ang paghahati ng talino sa amin. Parang noong nasa sinapupunan pa lang kami, inagaw ko na ang lahat ng talino niya. Habang nananalo ako ng mga gold medal sa Math Olympiad at abala sa research. Siya naman ay naglalaro lang ng mga manika, habang maaga akong natanggap sa isa sa pinakamahusay na universidad. Siya naman ay palaging napapagalitan ng mga guro dahil sa paulit-ulit niyang pagkakamali sa pag-aaral. Pero sa hindi inaasahang swerte, nakapasok din siya sa parehong universidad gamit ang isang art scholarship. Ilang araw pa lang ang lumipas mula nang magsimula ang semester, masayang-masaya siyang tumakbo papunta sa akin. "Kuya, may nakilala akong napakagandang babae. Mukhang napakayaman at napakataas ng estado niya. Kapag naging malapit kami, baka makapasok na rin ako sa high society." Binalaan ko siya, "Huwag mong galawin ang mga taong may malakas na background. Hindi sila basta-basta." Pero hindi siya nakinig. Basta maganda siya, okay na yon. Simula noon, araw-araw niya akong inu-update tungkol sa kanilang pag-uusap. Araw-araw, masaya niyang ikinukwento ang progreso ng kanilang pag-uusap. "Kuya, in-add niya na ako." Tinanggap niya ang friend request ko. Napakatalino niyang kausap. Palagi niyang pinag-uusapan ang tungkol sa batas. Ganito ba talaga ang aura ng isang napakataas na tao? Pero isang araw, bigla siyang tumakbo papunta sa akin habang halos maiyak sa takot. "Kuya, tulungan mo ako. Gusto niya akong makipagkita ng personal bukas. Sobrang kinakabahan ako. Pwede bang ikaw na lang ang pumunta kapalit ko?" Nang matanggap ko ang mensaheng iyon, abalang-abala ako sa pagtatapos ng thesis ko. Paulit-ulit akong minamadali ng advisor ko. "Hindi pa ba tapos ang thesis mo? Hanggang kailan mo pa ako paghihintayin?" Dahil sa sobrang pagod, hindi ko na masyadong inisip ang sinabi niya. Basta na lang akong sumagot, "Sige, tutulungan kita." Buong gabi akong nagtrabaho, madaling araw ko na naipasa ang thesis sa advisor ko. Pagkatapos noon, malalim akong napabuntong hininga. Pero bigla akong napaisip, sandali, ano nga ba ang ipinangako kong tutulungan ko? Habang nagtataka pa ako, may ipinasa sa akin ng roommate ko, isang post na sobrang viral sa school forum. Sa sobrang nakakagulat ng pamagat, hindi ko napigilang buksan ito. Pagkabukas ko, nanlaki ang mga mata ko. Ang may akda ng post ay si Kaching Yuan at halatang galit na galit siya. Nakasaad sa post, "Para sa lalaking gumagamit ng AI-generated na larawan para mangloko ng ibang tao, umalis ka na sa universidad na ito. Wala kang lugar dito." Samantala, punong-puno ng komento ang post. May nagsabi, "Law student si Miss Ka." Pinakakinasusuklaman niya ang mga sinungaling. Talagang maling tao ang niloko ng scammer na ito. Hindi nagtagal, mabilis ding nagkomento si Kaching Yuan. Ramdam na ramdam ang galit niya kahit sa simpleng mga salita. "Nag-aaral ako ng batas. Kinamumuhian ko ang pandaraya at pamemeke. Hindi ko kailanman palalampasin ang ganitong klase ng tao." May isa pang nagkomento, "Sinong baliw ang gagamit ng pekeng litrato para lokohin si Miss Ka? Parang gusto niyang sirain ang sarili niyang buhay. Dapat siyang mapaalis sa paaralan." Habang binabasa ko ang lahat ng iyon,
Unti-unti kong napagtanto ang buong sitwasyon. Napahawak na lang ako sa noo ko at napabuntong hininga. Naku, mukhang ang tanging scammer na tinutukoy nila ay ang sarili kong kapatid. Habang patuloy kong binabasa ang post, may nakita akong bagong update mula kay Kaching Yuan. Sinulat niya, nalaman ko na ang dorm room ng scammer. Pinuntahan ko siya kanina. Pagkakita pa lang niya sa akin, halos lumuhod na siya sa takot. Paulit-ulit niyang sinasabing ang litrato raw ay sa tunay niyang kuya. Ayon pa sa kanya, ganoon daw talaga kagwapo ang kapatid niya. Napatawa si Kaching Yuan. Akala ba niya ganoon lang ako kadaling lokohin? Imposibleng may taong ganun kagwapo sa totoong buhay. Sa madilim na pasilyo ng dormitoryo, patuloy kong tinitigan ang litrato sa cellphone ko. Habang mas lalo ko itong tinitingnan, mas lalo itong nagiging pamilyar. Bigla akong natigilan. Sandali, hindi ba ito ang ID picture na kinuha ko noong nakaraang linggo? Ang litrato na yon ang palaging sinasabihan ng mga tao na parang AI generated dahil sa sobrang ayos ng itsura ko. Samantala, si Tang Yu ay nakaupo sa kanyang kama sa dorm. Umiiyak habang walang tigil na nagtatype ng mensahe ng paghingi ng tawad. Ilang sandali lang ang lumipas, nagpost muli si Kaching Yuan. Napakadali palang takutin ng scammer na ito. Hindi ko pa nga siya pinapagalitan. Umiiyak na agad siya. Paulit-ulit niyang sinasabing darating daw bukas ang kuya niya. 10:00 ng umaga. Sa gym, pipirma raw siya sa kasunduan. Kung sinasabi niyang tunay ang lalaking nasa litrato, maghihintay ako. At doon ko mismo siya ilalantad. Pagkabasa ko noon, parang tumigil ang paghinga ko. Nanigas ang buong katawan ko. Napahawak ako sa ulo ko. Mukhang wala na akong ibang pagpipilian. Kailangan kong pumunta bukas. Paulit-ulit kong binasa ang post. Umaasa akong may makikita akong ebidensyang nagpapatunay na hindi si Tang Yu ang gumawa nito. Pero sa huli, napabuntong hininga na lang ako. Hay! Ang tanging taong gumagamit ng litrato ko para mangloko ng iba ay ang sarili kong kambal na kapatid. Tang Yu, talagang gusto mong ipahamak ang sarili mo. Habang lumilipas ang oras, tuluyang nagbago ang takbo ng usapan sa school forum. May nagsabing, grabe ang tapang ng mayamang babaeng ito. Mukhang seryoso talaga siyang pababagsakin ng scammer. May isa pang nagkomento para sa mga bagong estudyante. Kung hindi mo pa siya kilala, si Kaching Yuan ang pinakakinatatakutang estudyante sa Faculty of Law. Napakalakas ng impluensya ng pamilya niya. Halos lahat ng tao sa campus ay nagbibigay sa kanya ng respeto. Ang sinumang makabangga niya ay siguradong magkakaproblema. Habang binabasa ko ang mga komentong iyon, lalo lang bumigat ang pakiramdam ko. Sa lahat ng nobelang nabasa ko, ang mga taong mayaman, makapangyarihan, at hindi basta nagpapatawad, sila ang pinakamahirap kalabanin. Sa sobrang inis ko, gusto ko nang hilahin si Tang Yu palabas ng dorm at sermonan siya. Pagkatapos, hinugot ko ang contact information na ibinigay niya sa akin noon at nagpadala ako ng friend request kay Kaching Yuan. Ilang segundo lang, tinanggap niya agad ito. Nagtype ako ng mensahe. Hello! Ako ang kuya ni Tang Yu. Tungkol sa litrato, may malaking hindi pagkakaunawaan lang. Halos agad din siyang sumagot. Hindi pagkakaunawaan? Mahigit kalahating buwan ninyo akong niloko gamit ang pekeng litrato. At ngayon sasabihin mong misunderstanding lang? Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay nag-reply ako. Hindi peke ang litrato. Tunay na ID picture ko talaga yon. Walang filter, walang Photoshop, at lalong hindi AI generated. Matapos kong ipadala ang mensahe, ilang segundo siyang hindi sumagot. Pagkatapos, nagpadala siya ng isang maikling reply. Kung totoong may taong ganyan ang muka, iiwan ko ang lahat ng basketball sa gym. Pero hindi kita paniniwalaan. Bukas ng 10:00 ng umaga, dalhin mo ang kasunduang sinabi ng kapatid mo, magkita tayo sa gym. Kapag hindi dumating ang tunay na taong nasa litrato, sisiguraduhin kong mapapaalis kayo sa universidad. Pagkabasa ko ng mensaheng yon, napahawak na lang ako sa noo ko at napabuntong hininga. Tang Yu, talagang wala ka ng pag-asa. Mas mabuti pa sigurong magbukas ka na lang ng bagong account at magsimula ulit sa buhay. Tahimik akong tumingin sa kisame. Sa isip ko, isa lang akong ordinaryong estudyanteng gustong mamuhay ng tahimik at tapusin ang aking research. Hindi ko kailanman inisip na madadamay ako sa ganitong klaseng kaguluhan. Pero ngayon, mukhang wala na talaga akong ibang pagpipilian. Kailangan kong harapin si Kaching Yuan kinabukasan. Bago ako matulog ng gabing iyon, hindi ko napigilang buksan muli ang post sa school forum. Mas lalo pang dumami ang mga komento. May nagsabi, paano kung totoo ngang napakagwapo ng kuya niya? May agad na sumagot, ano ngayon kung gwapo siya? Mas mahalaga pa rin ang katotohanan. Isa pa ang nagsulat, kapag sinabi ni Miss Ka na pananagutin niya ang taong iyon, siguradong gagawin niya talaga. May iba namang nagbiro. Sa totoo lang, gusto kong makita kung ano talaga ang hitsura ng lalaking iyon.
Tingnan natin kung kasing gwapo ba talaga siya ng nasa litrato. Ngunit agad ding may tumutol. Imposible. Walang taong may ganoong mukha sa totoong buhay. Isa lang siyang scammer. Samantala, muling nag-post si Kaching Yuan. Ito ang unang pagkakataon na naloko ako ng ganito. Hindi ko ito palalampasin. Bukas, sisingilin ko silang magkapatid. Pagkabasa ko ng lahat ng iyon, ipinikit ko na lamang ang aking mga mata. Pakiramdam ko, isang napakahabang araw ang naghihintay sa akin kinabukasan. Hindi lang kailangan kong iligtas si Tang Yu. Kailangan ko ring kumbinsihin si Kaching Yuan na sirain ang kasunduang iyon. Habang iniisip ko ang lahat, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Si Tang Yu ang nag-message. Kuya, pakiusap, iligtas mo ako. Nagawa ko na ang apology letter. Hihintayin kita bukas sa ibaba ng dorm. Makalipas ang ilang segundo, sunod-sunod pa ang mga mensahe niya. Kuya, alam kong mali ako. Pinalitan ko na rin ang profile picture ko. Ngayon, larawan na ng isang Shiba Inu ang gamit ko. Napabuntong hininga ako. Ano pa ang silbi ng pagpapalit mo ng profile picture? Naipaskill ka na sa wanted notice ng buong campus? Ilang sandali pa, may isa na naman siyang mensahe. Kuya, totoo bang mapapaalis ako sa school? Tahimik akong tumitig sa screen. Pagkatapos ay sumagot ako. Hindi. Habang nandito pa ako, hindi kita hahayaang mangyari iyon. Kinabukasan, maaga akong nagising. Maayos akong nagbihis at inilagay sa aking folder ang kasunduang na print ko noong madaling araw. Paglabas ko ng kwarto, napansin agad ng roommate kong si Luming ang ayos ko. Grabe, Tang Chen! Ang gwapo ng bihis mo ngayon. May date ka ba? Hindi ko siya sinagot. Tahimik kong isinara ang folder, pero napansin niya ang papel na nasa loob. Lumapit siya at sumilip. Sandali! Kasunduan sa pagbabayad ng utang? Sino ang may utang? Mahinahon kong sagot. Ang kapatid kong si Tang Yu. Nagtaka siya. Anong klaseng utang naman ang mayroon siya? Napabuntong hininga ako. Utang dahil sa sarili niyang katangahan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Luming. Huwag mong sabihin, si Kaching Yuan ang taong tinutukoy mo? Tumango ako. Napahawak siya agad sa ulo niya. Grabe. Tumakbo ka na lang. Alam mo bang kaya niyang talunin ang kahit sino sa argumento? Isang maling salita mo lang. Tapos ka na. Ngumiti lang ako ng mapait. Alam ko, mas lalo siyang nagulat. Alam mo na pala, pero pupunta ka pa rin? Mahinahon akong tumango. Kailangan. Kung hindi ako pupunta, mapapaalis sa school si Tang Yu. Napabuntong hininga si Luming. Mag-ingat ka. Pagdating ko sa ibaba ng dormitoryo, nandoon na si Tang Yu. Halos hindi na siya makilala. Balot na balot ang buong katawan niya. Parang may tinatakasan. Pagkakita niya sa akin, halos maiyak na naman siya. Kuya, mahinahon ko siyang tiningnan. Tigilan mo na ang pag-iyak. Wala nang maitutulong ang luha ngayon. Kapag nakita ka ni Kaching Yuan, hindi sapat ang pag-iyak para mapatawad ka. Napayuko siya. Mahina niyang sinabi, gusto ko lang naman makakilala ng isang magandang babae. Napatingin ako sa kanya. Kung ganoon, bakit litrato ko ang ginamit mo? Nahihiyang sumagot si Tang Yu. Kapag litrato ko ang ginagamit ko, walang pumapansin sa akin. Napapikit ako sandali. Paulit-ulit kong pinaalalahanan ang sarili ko. Kambal ko siya. Hindi ko siya pwedeng saktan. Habang papalapit kami sa gym, ramdam ko agad nakakaiba ang paligid. Maraming estudyante ang naglalakad ng magkakagrupo. Lahat sila ay may hawak na cellphone. Paminsan-minsan, titingin sila sa amin. Pagkatapos ay magbubulungan. May narinig akong nagsabi, Uy! Hindi ba pamilyar ang mukha ng lalaking yon? May isa pang sumagot, Oo! Siya ang nasa wanted notice ng buong campus. Napabuntong hininga ako. Mahina akong sinabi kay Tang Yu, mukhang sikat na tayo. Nang makarating kami sa harap ng gym, tiningnan ko ang relo ko. Alas 9:58 ng umaga. Eksakto sa oras. Sa paligid namin, marami ng estudyante ang nagtipon. Lahat sila ay naghihintay sa pagdating ng scammer na pinag-uusapan ng buong campus. Narinig ko ang ilan sa kanila. Darating kaya talaga siya? Sa tingin mo, totoo ba ang lalaking nasa litrato? O edited lang talaga iyon? Mahigpit na hinila ni Tang Yu ang manggas ko. Mahina niyang sinabi, Kuya, umalis na lang tayo. Tiningnan ko siya. Huli na. Kapag umatras tayo ngayon, mas lalo kang mapapahamak. Habang naglalakad kami papasok, biglang may sumigaw. Hoy, tingnan nyo. Parang siya ang lalaking nasa litrato. Sa isang iglap, lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Tahimik lang akong nagpatuloy sa paglalakad. Mahigpit kong hinawakan ang braso ni Tang Yu habang dumadaan kami sa gitna ng maraming tao. Sa pinakagitna ng gym, may isang babae na tahimik na nakaupo sa bleachers. Mahaba ang kanyang mga binti na nakakross. Nakasuporta ang isang kamay sa kanyang baba. Samantalang ang isa naman ay dahan-dahang nagbabasa ng ilang dokumentong nasa mesa. Siya si Kaching Yuan. Nagtagpo ang aming mga mata. Sa loob ng isang segundo, kitang-kita kong natigilan siya.
Parang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ngunit agad din niyang itinago ang reaksyon niya. Ibinalik niya ang tingin sa mga dokumento na parang walang nangyari. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay inilabas ko ang kasunduang dala ko. Dahan-dahan ko itong inilapag sa mesa. Kaching Yuan, dinala ko ang kasunduang gusto mong pirmahan. Hindi man lang siya tumingin sa akin. Sa halip, malamig niyang sinabi, mukhang pinaghandaan mo talaga ito. Pagkatapos ay tinaas niya ang kanyang tingin. Muli niya akong pinagmasdan mula ulo hanggang paa. Pagkaraan ng ilang segundo, mahinahon niyang sinabi, nagpa-plastic surgery ka ba? Sa paligid namin, may ilang estudyanteng hindi napigilang matawa. May isa pang bumulong, ayaw pa ring aminin ni Miss Kay na totoo ang mukha niya. Samantalang si Tang Yu ay nanginginig na sa likod ko. Mahina niyang tinanong, Kuya, mapapaalis ba talaga ako sa school? Ngumiti lang ako ng bahagya. Pagkatapos ay tumingin kay Kaching Yuan. Hindi ito resulta ng plastic surgery. Ganito na talaga ang mukha ko simula nang ipinanganak ako. Pagkarinig niya noon, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Malamig siyang ngumiti. Pareho lang kayo ng dahilan ng kapatid mo kahapon. Mukhang namamana talaga sa pamilya ninyo ang pagsisinungaling. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi siya basta-bastang susuko. Kahit kitang-kita kong sandali siyang natigilan nang una niya akong makita. Pinipilit pa rin niyang manatiling kalmado at matigas ang paninindigan. Mahinahon kong tiningnan si Kaching Yuan. Pagkatapos ay sinabi ko, sinabi mo na dalhin ko ang kasunduan. Narito na ito. Pero bago ako pumirma, may isa muna akong tanong. Malamig siyang sumagot. Sabihin mo. Binuksan ko ang kasunduan at dahan-dahang tiningnan ang bawat pahina. Pagkatapos ay sinabi ko, ang clause, 3 hanggang clause 7, walang legal na bisa. Natigilan ang buong gym. Nagpatuloy ako. Una, wala namang tunay na utang sa pagitan ng dalawang panig. Kaya walang sapat na batayan ang kasunduang ito. Pangalawa, hindi pwedeng pilitin ng isang tao na akuin ang pananagutan ng iba nang walang legal na dahilan. Tahimik ang lahat, wala ni isa ang nagsalita. Itinuro ko ang susunod na bahagi ng dokumento. At tungkol naman sa klose 10, nakasaad dito na ako ang papalit sa kapatid ko at magtatrabaho ng libre sa loob ng 1 taon. Tumingin ako kay Kaching Yuan. Ang ganitong kondisyon, hindi rin makatarungan. Kaya gusto kong itanong, sigurado ka bang gusto mo pa rin akong pumirma rito? Pagkarinig niya noon, biglang napataas ang ulo ni Kaching Yuan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bahagyang bumuka ang kanyang labi. Parang may gusto siyang sabihin, pero hindi siya nakapagsalita. Sa unang pagkakataon, kitang-kita kong namula ang dulo ng kanyang mga tainga, unti-unti. Kumalat ang pamumula hanggang sa kanyang pisngi. Sa paligid namin, biglang nag-ingay ang mga estudyante. May sumigaw, grabe! Tama ang lahat ng sinabi niya. May isa pang law student ang nagsabi. Lahat ng itinuro niyang mali sa kasunduan ay tama. Wala akong maipipintas. May isa namang pabirong nagsigaw, Miss Ka, baka kailangan ninyong gumawa ng panibagong kasunduan. Mas lalo pang namula si Kaching Yuan. Mula sa kanyang mga tainga hanggang sa kanyang leeg, nanatili siyang nakatayo. Hindi man lang niya na malayang nakabukas pa rin ang pahina ng kasunduan sa kanyang kamay. Tahimik ang buong gym. Parang kahit ang pagbagsak ng karayom ay maririnig. May bumulong. Hindi ko akalaing may taong makakatalo kay Miss K sa usapang legal. May isa pang natawang nagsabi, sa tingin ko, hindi siya matatalo ngayon. Sa tingin ko, may nakita na siyang taong gusto niyang makasama habang buhay. Makalipas ang ilang segundo, unti-unting bumalik sa normal ang ekspresyon ni Kaching Yuan. Tiningnan niya ako ng diretso at nagtanong, Tang Chen, tama ba? Tumango ako. Oo. Muli niyang sinabi, anong department mo? Sumagot ako ng mahinahon. Computer Science. Second year student. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Computer Science? Pero bakit napakalawak ng kaalaman mo tungkol sa batas? Napangiti ako ng bahagya. Hindi naman kailangang maging law student para maintindihan ang batas. Kapag naglaan ng isang tao ng 2 weekend para basahin ang civil code, sapat na iyon para maintindihan ang karamihan sa mga kontrata at legal na usapin sa pang-araw-araw na buhay. Tahimik siyang nakinig. Nagpatuloy ako. Sa totoo lang, balak ko sanang gamitin ang 2 weekend na yon para maglaro ng video games. Pero naisip ko, baka balang araw gumawa na naman ng problema ang kapatid ko, kaya mas mabuting handa ako. Sa likod ko, hindi napigilang magsalita si Tang Yu. Kuya, binasa mo pala talaga ang lahat ng iyon? Napatingin ako sa kanya. Kahit sabihin ko sa'yo noon, maiintindihan mo ba? Agad siyang napatahimik. 3 segundo ring hindi nagsalita si Kaching Yuan. Pagkatapos, may ginawa siyang ikinagulat ng lahat. Bigla niyang kinuha ang kasunduang nasa mesa. At pinunit niya ito.
Napasinghap ang buong gym. May sumigaw. Hindi nga. Pinunit niya talaga. May isa pang nagsabi. Si Miss Cha, sumuko. Tahimik niyang inilapag ang mga punit na papel. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Wala nang bisa ang kasunduang ito. At ide-delete ko rin ang wanted post na ginawa ko kagabi. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Diretsahan kang tao, Tang Chen. Ginamit ng kapatid mo ang litrato mo para lokohin ako ng kalahating buwan. Handa ko na iyong patawarin. Pero may isa akong kondisyon. Tahimik akong tumingin sa kanya. Nagpatuloy siya. Kanina, sinabi mong mali ang klose 3 hanggang klose 7. Inaamin ko. Sinabi mo ring hindi makatwiran ang klose 10. Inaamin ko rin iyon. Bahagya siyang ngumiti. Pero may siyang pang natitirang klose. Kung talagang magaling ka, sabihin mo rin sa akin kung ano ang mali sa mga iyon. Pagkarinig ng mga estudyante, biglang nag-ingay muli ang buong gym. May nagsabi, sinusubok niya siya. May isa pang bumulong. Imposibleng makita niya pati ang natitirang siyam na pagkakamali. Samantalang ako, tahimik ko lamang muling binuksan ang kasunduan. Tahimik kong kinuha ang kasunduan mula sa mesa. Isa-isang sinuri ng mga mata ko ang bawat pahina. Makalipas ang ilang sandali, itinaas ko ang aking ulo. Close 1, maayos. Close 2, wala ring problema. Pagkatapos, dahan-dahan kong itinuro ang susunod na pahina. Pero ang close 8, may mali. Biglang tumahimik ang buong gym. Lahat ay nakatingin sa akin. Maging si Kaching Yuan ay bahagyang nagulat. Mahinahon kong sinabi, ang salitang ginamit dito ay masyadong malabo. Kapag umabot ito sa korte, madali itong magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Tumango ang ilang law students. Parang sumasang-ayon sila. Nagpatuloy ako. Clause siyam, hindi rin kumpleto. Walang malinaw na limitasyon sa pananagutan ng dalawang panig. Kapag nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, magiging mahirap itong ipatupad. Pagkatapos, isa-isa kong itinuro ang natitirang mga clause. Clause 11, may conflict sa clause 4. Clause 12, hindi tugma ang petsa at oras na nakasaad. Clause 13, kulang ang legal definition. Clause 14, hindi sapat ang ebidensyang sinusuportahan nito. Clause 15, may grammatical error na pwedeng magbago sa kahulugan. Clause 16, hindi malinaw ang saklaw ng kasunduan. At ang huli, Clause 17, bahagya akong ngumiti. Ito ang pinakamalaking problema. Lalong natahimik ang buong gym, maging ang ilang profesor na nakikinig sa gilid, napatingin din sa dokumento. Mahinahon kong sinabi, nakalimutan ninyong lagyan ng witness signature section. Kung walang tamang witness or legal requirement, napakahirap ipatupad ng dokumentong ito. Pagkatapos kong magsalita, tahimik ang buong lugar. Walang sino man ang nagsalita. Ilang segundo ang lumipas. Biglang pumalakpak ang isang law student. Kasunod noon, isa pa. Hanggang sa buong gym ang napuno ng malakas na palakpakan. Si Kaching Yuan ay nakatingin lamang sa akin. Hindi siya nagsasalita. Sa unang pagkakataon, wala siyang mahanap na salitang maipambabato bilang pagtutol. Pagkaraan ng ilang sandali, marahan siyang ngumiti. Isang ngiting hindi nakita ng sino man sa kanya noon. Tang Chen, mukhang mali talaga ako. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Kaching Yuan, lalong nagulat ang lahat ng nasa gym. May estudyanteng napabulong, hindi ako makapaniwala. Talagang inamin ni Miss Ka ang pagkakamali niya. May isa pang nagsabi, ito na yata ang unang beses na nangyari ito. Tahimik na tumingin si Kaching Yuan sa akin. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad palapit. Huminto siya sa harap ko. Mahinahon niyang sinabi, Tang Chen, humihingi ako ng paumanhin. Nagkamali ako sa paghusga sa iyo. At nadamay pa ang pangalan mo dahil sa ginawa ng kapatid mo. Tahimik kong sinagot, tinanggap ko ang paghingi mo ng tawad. Pero sana, burahin mo rin ang lahat ng post na may litrato ko. Hindi siya nagatubili. Kinuha niya agad ang kanyang cellphone. Sa harap ng lahat, isa-isa niyang binura ang bawat post. Kasabay nito, nag-post din siya ng bagong anunsyo sa school forum. Pagwawasto, ang lahat ng naunang post ko ay may maling impormasyon. Ang litrato ay tunay. Walang AI, walang editing. Humihingi ako ng paumanhin kay Tang Chen. Sa loob lamang ng ilang minuto, kumalat ang bagong post sa buong campus.
Sunod-sunod ang mga komento. Ano? Totoo pala talaga ang mukha niya? Akala ko AI-generated lang. Grabe, may ganun pala talagang kagwapong estudyante sa universidad natin. May ilan pang nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa akin. Anong department siya? Single ba siya? May social media account ba siya? Napahawak ako sa noo. Hindi ko inaasahang mauuwi sa ganito ang lahat. Sa tabi ko, dahan-dahang lumapit si Tang Yu. Nakayuko siya. Mahina niyang sinabi, "Kuya, pasensya na talaga." Hindi ko na uulitin. Tiningnan ko siya ng seryoso. Hindi sapat ang pagsusorry. Simula ngayon, hindi mo na pwedeng gamitin ang litrato ng ibang tao. At lalong hindi mo pwedeng magsinungaling para lang mapansin. Paulit-ulit siyang tumango. Oo, kuya. Naintindihan ko na. Habang paalis na kami, biglang narinig ko ang boses ni Kaching Yuan mula sa likuran. Tang Chen? Huminto ako at lumingon. Ngumiti siya ng bahagya. May oras ka ba mamaya? May gusto sana akong pag-usapan, tungkol sa batas. Huminto ako sandali. Pagkatapos ay dahan-dahan akong lumingon kay Kaching Yuan. Mahinahon kong sinabi, kung tungkol sa nangyari ngayon, sa tingin ko, wala na tayong dapat pag-usapan. Ngunit umiling siya. Hindi iyon ang gusto kong sabihin. Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon, nawala ang malamig niyang ekspresyon. Sa halip, bahagya siyang tila nahihiya. Gusto kitang imbitahan, Miss, na maging partner ko sa research para sa Legal Technology Project. Pagkarinig nun, nagulat ang lahat ng nasa gym. May estudyanteng napabulong, research partner. Si Miss Ga mismo ang nag-iimbita? May isa pang halos mapasigaw. Imposible! Hindi pa siya kailanman nag-imbita ng kahit sino. Tahimik ko siyang tiningnan. Pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Pasensya na. Pero computer science ang pangunahing pinagkakaabalahan ko. Marami pa akong research na kailangang tapusin. Hindi siya sumuko. Hindi problema yon. Legal knowledge ang kailangan ko. Technology naman ang expertise mo. Magandang kombinasyon yon. Napailing ako. Salamat sa alok. Pero mas gusto kong mamuhay ng tahimik. Ayokong maging sentro ng atensyon. Narinig iyon ng mga estudyante. Lalo silang nagulat. May bumulong. Tinanggihan niya si Miss Ka? May taong tumatanggi pala sa kanya? Samantala, si Tang Yu ay nakatayo sa tabi ko. Tahimik lang siyang nakatingin. Maya-maya, marahan niyang hinila ang manggas ko. Mahina niyang sinabi, Kuya, sa tingin ko, mukhang gusto ka talaga niya. Agad ko siyang tiningnan. Tumahimik ka. Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Napakamot siya sa ulo. Nahihiya siyang ngumiti. Hehe, mukhang may kaunting na itulong din pala ako. Hindi ko napigilang mapabuntong hininga. Habang papalabas kami ng gym, biglang tumunog ang cellphone ko. May bagong notification. Nag-post muli si Kaching Yuan sa school forum. Paglilinaw, hindi scammer si Tang Chen. Siya ang isa sa pinakamagagaling at pinakamatitinong estudyanteng nakilala ko. Pito, at umaasa akong balang araw, papayag siyang maging kaibigan ko. Pagkaraan ng post na yon, lalong naging usap-usapan ang pangalan ko sa buong campus. Saan man ako magpunta, may mga estudyanteng palihim na tumitingin sa akin. May ilan pa ngang palihim na kumukuha ng litrato. Napabuntong hininga na lang ako. Mukhang tuluyan nang nawala ang tahimik kong buhay. Habang naglalakad kami ni Tang Yu pauwi, bigla siyang tumawa. Kuya, hindi ko akalaing magiging sikat ka dahil sa litrato mo. Sinamaan ko siya ng tingin. At sino ba ang may kasalanan? Agad siyang tumigil sa pagtawa. Nahihiya niyang kinamot ang ulo niya. Ako, pagdating namin sa dorm, agad akong bumalik sa research ko. Akala ko, doon na matatapos ang lahat. Ngunit kinabukasan, pagpasok ko sa laboratorio, may nakita akong maliit na kahon sa ibabaw ng mesa ko. May nakakabit na sulat. Para kay Tang Chen, binuksan ko ito. Sa loob, may isang mamahaling fountain pen, kasama ang isang maikling liham. Bilang paghingi ng paumanhin, umaasa akong tatanggapin mo ito. Kaching Yuan, napangiti ako ng bahagya, pero ibinalik ko rin agad ang ngiti ko sa pagiging seryoso. Tahimik kong isinara ang kahon. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng laboratorio. Pumasok si Kaching Yuan. Pagkakita niya sa akin, marahan siyang ngumiti. Nabasa mo ba ang sulat ko? Tumango ako.
Oo, mahinahon niyang sinabi. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Kaya pen ang pinili kong regalo. Umaasa akong hindi mo ito tatanggihan. Sandali akong natahimik. Pagkatapos ay ibinigay ko sa kanya ang kahon. Salamat. Pero hindi ko pwedeng tanggapin ito. Bahagya siyang natigilan. Bakit? Ngumiti ako ng magaan. Tinanggap ko na ang paghingi mo ng tawad. Kaya wala ka nang kailangang bayaran o ibalik. Tahimik siyang tumingin sa akin. Pagkaraan ng ilang segundo, bigla siyang napangiti. Isang napakagaan at totoong ngiti. Tang Chen, mas mabuti ka palang tao kaysa sa Tahimik inaakala kong ko. tiningnan ang tasa ng kape. Pagkatapos ay marahan kong sinabi, "Salamat. Pero hindi mo talaga kailangang gawin ito." Umupo si Kaching Yuan sa tapat ko. May banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Hindi ko ito ginagawa dahil naawa ako sa iyo. Gusto ko lang talagang makilala ka. Sandali akong natahimik. Pagkatapos ay ibinalik ko ang tingin sa laptop ko. Wala naman akong espesyal. Bahagya siyang natawa. Kung ordinaryo ka lang, walang taong kayang itama ang kontratang ginawa ko sa harap ng napakaraming law students. Tahimik akong napangiti. Nagkataon lang na nakapagbasa ako ng ilang libro. Umiling siya. Hindi iyon sapat. Ang mahalaga, marunong kang mag-isip ng kalmado. Habang nag-uusap kami, sa hindi kalayuan, may ilang estudyante ang palihim na kumukuha ng litrato. May nagbulong, "Tingnan niyo, magkasama na naman sila." May isa pang nagsabi, "Akala ko ba tinanggihan siya ni Tang Chen? Bakit parang mas lalo pa silang naging malapit?" Hindi nagtagal, lumapit si Tang Yu habang may daladalang dalawang inumin. Pagkakita niya sa aming dalawa, napangiti siya ng malawak. "Kuya, mukhang hindi mo na kailangan ng tulong ko." Agad ko siyang tiningnan. "Ano na naman ang ibig mong sabihin?" Tumawa siya. "Wala, pakiramdam ko lang. Baka sa susunod, kailangan ko na kayong tawaging brother at sister-in-law." Pagkasabi niya noon, biglang namula ang mukha ni Kaching Yuan. Mabilis niyang sinabi, "Tang Yu, huwag kang magsalita ng walang basehan." Ngunit kahit ganoon, hindi niya itinanggi ang sinabi nito. Tahimik ko silang pinagmasdan. Pagkatapos ay napailing ako. Pakiramdam ko, mas magiging magulo pa ang buhay ko simula ngayon. Mula noon, mas lalo pang naging madalas ang pagkikita namin ni Kaching Yuan. Ngunit sa tuwing nagkikita kami, palagi siyang may dalang dahilan. "Tang Chen, may gusto sana akong itanong tungkol sa project na ito. O kaya naman, may nabasa akong bagong legal case. Gusto kong marinig ang opinyon mo." Sa umpisa, naniniwala pa ako na nagkataon lang ang lahat. Pero makalipas ang isang linggo, maging ang mga professor ay nagsimula ng mapansin ito. Isang araw, habang palabas ako ng lecture hall, tinawag ako ng professor. "Tang Chen," huminto ako. "Opo, professor?" Ngumiti siya. "Maganda ang chemistry ninyong dalawa ni Kaching Yuan. Kung magsasama kayo sa research, sigurado akong mananalo kayo sa national competition." Napangiti na lang ako ng mapait. "Professor, mukhang may hindi po kayo naintindihan. Magkaibigan lang kami." Ngunit ngumiti lang ang professor. "Talaga ba? Bakit tuwing wala ka, palagi kang hinahanap ni Kaching Yuan?" Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano sasagot. Paglabas ko ng building, sakto namang naghihintay si Kaching Yuan sa labas. Nang makita niya ako, masaya siyang kumaway. "Tang Chen," lumapit siya. "May oras ka ba mamayang gabi?" Nagtaka ako. "Bakit?" Bahagya siyang ngumiti. "May bagong restaurant na kakabukas lang. Narinig kong masarap daw ang pagkain. Gusto mo bang subukan natin?" Hindi pa ako nakakasagot. Biglang sumulpot si Tang Yu mula sa likuran. Malakas siyang tumawa. "Kuya, date na yan. Ano pang hinihintay mo?" Agad ko siyang sinamaan ng tingin. "Tumahimik ka." Ngunit natawa lang si Kaching Yuan. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Sa pagkakataong ito, direkta niyang sinabi, "Oo, iniimbitahan nga kita sa isang date. Kaya, tatanggihan mo ba ako?" Tahimik akong tumingin kay Kaching Yuan. Halatang seryoso ang ekspresyon niya. Hindi siya nagbibiro. Napabuntong hininga ako. "Hindi ka ba natatakot?" Bahagya siyang nagtaka. "Matatakot?" Tumango ako. "Noong una, tinawag mo akong scammer. Ngayon, inaaya mo naman akong makipag-date." Marahan siyang ngumiti. "Dahil nagkamali ako noon. At gusto kong itama ang pagkakamaling iyon." Tahimik akong tumingin sa kanya. Pagkaraan ng ilang segundo, marahan akong ngumiti. "Sige, pero bilang magkaibigan lang." Pagkarinig niya noon, mas lalo pang luminaw ang kanyang ngiti. "Ayos lang, may sapat naman akong oras. Unti-unti kitang papayagan na makilala ako."
sa likuran namin. Halos mapasigaw si Tang Yu. Yes, sa wakas, agad ko siyang sinamaan ng tingin. Ano na naman ang ipinagsisigaw mo? Tumawa siya. Kuya, pakiramdam ko, hindi na magtatagal. Magkakaroon na ako ng sister-in-law. Biglang namula ang mukha ni Kaching Yuan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya tumutol. Sa halip, tahimik siyang yumuko habang nakangiti. Makalipas ang ilang araw, habang magkasama kaming naglalakad sa campus, may isang freshman ang biglang humarang sa amin. Nahihiya niyang sinabi, "Excuse me, kayo po ba si Senior Tang Chen?" Tumango ako. Oo, biglang inilabas ng freshman ang kanyang cellphone. Pwede po bang magpa-picture? Sobrang idol ko po kayo. Hindi pa ako nakakasagot. May isa pang estudyante ang lumapit. Pagkatapos, isa pa at isa pa. Sa loob lamang ng ilang minuto, napalibutan na kami ng maraming estudyante. Tahimik kong napakamot ang ulo ko. Mukhang hindi na talaga babalik ang tahimik kong buhay. Sa tabi ko, mahinang natawa si Kaching Yuan. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinawakan ang manggas ko at mahina niyang sinabi, "Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, sasamahan na kita sa lahat." Lumipas ang ilang linggo. Unti-unti nang nasanay ang mga estudyante na makita kaming magkasama. Hindi na rin sila gaanong nagugulat. Sa halip, ngumingiti na lamang sila kapag nagkakasalubong kami. Isang umaga, habang abala ako sa laboratorio, biglang tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe mula kay Kaching Yuan. "Tang Chen, libre ka ba mamayang hapon?" Nagreply ako. "May kailangan ka ba?" Mabilis din siyang sumagot. "Hindi tungkol sa batas. Hindi rin tungkol sa research. May gusto lang sana akong sabihin sa'yo." Bahagya akong nagtaka, pero pumayag pa rin ako. Pagsapit ng hapon, nagkita kami sa maliit na hardin sa loob ng campus. Tahimik ang paligid, tanging ihip ng hangin at huni ng mga ibon ang maririnig. Nang makita niya ako, huminga siya ng malalim, halatang kinakabahan. Ngayon ko lang siya nakita na ganoon. Mahina niyang sinabi, "Tang Chen." Noong una, akala ko isa kang scammer. Pagkatapos, akala ko isa ka lang matalinong estudyante. Pero habang mas nakikilala kita, mas lalo kitang hinahangaan. Tahimik lang akong nakinig. Nagpatuloy siya. "Hindi dahil gwapo ka. Hindi rin dahil matalino ka. Kundi dahil kahit mali ang ginawa ko sa'yo, hindi mo ako pinahiya. Sa halip, tinuruan mo akong maging mas mabuting tao." Bahagya akong ngumiti. Lahat naman tayo, nagkakamali. Ang mahalaga, marunong tayong itama ang mga pagkakamali natin. Pagkarinig niya noon, unti-unti siyang napangiti. Sa mga mata niya, makikita ang matinding paghanga at paggalang. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, marahan niyang sinabi, "Tang Chen, pwede ba kitang ligawan ng seryoso?" Tahimik akong tumingin sa kanya. Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil hindi ko alam ang isasagot, kundi dahil hindi ko inaasahang maririnig ko ang mga salitang iyon mula sa kanya. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay marahan kong sinabi, "Kaching Yuan, hindi ko masasagot agad ang tanong mo." Hindi nabura ang ngiti sa kanyang mukha. Sa halip, marahan siyang tumango. "Ayos lang. Hindi kita mamadaliin. Kaya kong maghintay." Napangiti ako ng bahagya. "Bakit? Paano ka nakakasiguro na hindi kita tatanggihan?" Mahinahon siyang tumingin sa akin. Pagkatapos ay sumagot, "Dahil sa unang pagkakataon, may isang taong hindi lumapit sa akin dahil sa pangalan ng pamilya ko, hindi rin dahil sa pera, at lalong hindi dahil sa estado ko. Tinuring mo lang akong isang ordinaryong tao." Tahimik akong napangiti. Hindi ba't ganoon naman talaga dapat? Pagkarinig niya noon, bahagyang namula ang kanyang mukha, mahina siyang natawa. "Kaya nga, mas lalo kitang nagustuhan." Sa sandaling iyon, may narinig kaming pamilyar na boses. "Kuya," pareho kaming napalingon. Patakbong papalapit si Tang Yu. Pagdating niya, halos hingal na hingal siya. "Kuya, may malaking balita!" Napakunot noo ako. "Ano na naman?" Masaya niyang inilabas ang cellphone niya. "Tingnan mo!" Kinuha ko ang cellphone. Nanlaki ang mga mata ko. Ang larawan naming dalawa ni Kaching Yuan sa hardin. Nasa unang pwesto na ng school forum at ang pamagat nito ay "Cold Law Goddess Finally Confesses Her Feelings. The Campus Genius Finally Found His Match." Sa loob lamang ng isang oras, mahigit 10,000 estudyante na ang nag-like sa post. Tahimik akong napabuntong hininga. Tumingin ako kay Kaching Yuan. Mahina akong sinabi, "Mukhang mas lalo na namang mawawala ang tahimik kong buhay."
Hindi niya napigilang tumawa. Pagkatapos, marahan niyang hinawakan ang kamay ko. At sa pagkakataong ito, hindi na niya ito binitawan. Habang nakangiti siyang tumingin sa akin, mahina niyang sinabi, "Kung hindi na talaga magiging tahimik ang buhay mo, hayaan mong samahan kitang harapin ang lahat."